Isang mapagpalang araw sa inyo, aming mga kapatid. Mga kapatid, nakasama ko na dito sa gawain ng Panginoong Hesus, buhat ng unang taon pa lamang, at sa bawat taong dumaan. At grabe, napakabuti ng ating Diyos. Tayo'y nagdiriwang ng ika-27 taon sa piling niya bilang isang simbahan. Kaya't maaari mo bang yakapin ang iyong kapatid at sabihin, "Salamat sa Panginoon, kasama kita ngayon sa ika-27 taon." At sa aming mga butihing bisita, nais naming ipagmalaki na kami, ang JCFL family, ay nagtagumpay na makaabot sa taong ito nang dahil sa iisang dahilan. Walang iba kundi si Jesus, ang pagsama niya sa amin mula simula sa bawat taon at ang kanyang pangako na makakasama siya sa lahat ng panahon. Siya lamang ang marapat na itaas sa kanyang katapatan, pag-ibig, biyaya, kapangyarihan at kabutihan. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinahintulot niyang maitayo ang simbahang ito sa dakong Malabon City. Siya ang nag-provide ng lahat ng kagamitan, ng lugar na pagdadausan, ng mga manggagawa at pami-pamilya ang kanyang dinala dito. Upang magkatipon-tipon, kalingain at sama-samang maranasan ang kanyang habag at biyaya. Ng mga taong kanyang minamahal at nakasumpong na tanging siya lang ang pag-asa sa mundong ito. Ang simbahang ito ay nagsimula noong June 1997 sa pamamagitan ng 6 na tao na ginamit ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating butihing Pastor Arnel Abelio na kanyang itinalaga upang pangunahan ang gawain ito. Ito ang kanyang naging buhay, buhat ng pasimula. Inilagay sa puso at isip niya ng Panginoon ang pagmamahal na mayroon ang Panginoon sa kanyang mga tupa. Sipag, pagtitiyaga at buong puso ang pagsunod sa Panginoon at pagsasaliksik ng salita ng Diyos upang ipangaral ito, magbigay ng kalakasan, kapayapaan, pag-asa at kasagutan sa buhay ng mga taong tinutupahan. Tunay na sa loob ng 27 taon, maraming pinagdaanan ng ating pastor. Iba't ibang biyaya at pagsubok.
Dumating din sa panahon na napanghinaan, naging balisa sa kanyang sabay na gampanin sa yumaong asawa at pagpapalaki sa 7 anak at muntikan ding tumalikod sa simbahan. Ngunit tapat ang Diyos sa kanyang pangako at tunay na hindi niya iniwan ni pinabayaan man ang kanyang lingkod na nagpapagal sa kanyang gawain. At narito, sa kabutihan ng Panginoon, ang kanyang 7 anak ay naging maayos ang buhay at naging matagumpay. At gayon din sa bawat lingkod, magulang, pamilya, mga anak na patuloy na dinadala sa simbahan. Kaisa rin ng ating Pastor Arnel, ang ating Pastor Alejandro Gade, na naging kanyang katuwang sa panahon na may mga hamon sa buhay. Tunay na hindi rin naging biro ang kanyang pinagdaanan sa pag-alili dahil isang sagrado at seryosong bagay ang tawagin ng Diyos bilang pastor. Ngunit kaakibat nito'y kagalakan sa pusong magamit ng Diyos at maranasan ang kanyang sukdulang biyaya. Kaya naman, sabay-sabay natin sabihin, "Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor." Nang nagsisimula din, mayroon lamang 2 musician at isang mga awit. Isa doon ay si Brother JR at si Sister Cheryl. At hanggang kinumpleto ng Diyos ang banda at pinuno ng magagandang mga awit ang simbahang ito upang malayang dumaloy ang presensya ng Diyos sa pagpupuri sa Kanya. Kasama rin sa pagpapatibay, pagpapatakbo at pagpapalaganap ng salita ng Diyos ang mga masisipag na manggagawa niya. Nariyan ang mga elders, ang men and ladies department na nagpapalakasan at nagpapanalanginan sa isa't isa. Mga manggagawa ng Diyos na kahit saan dalhin o kahit anuman ang haharapin ay mayroong puso na pagpatuloy ang hangarin ng Diyos na ipalaganap ang kanyang salita, ang kanyang mabuting balita. Sa biyaya din ng Panginoon, karamihan sa mga manggagawa dito sa simbahan ay bunga din ng Children and Youth Ministry. Dinala at inakay ng mga magulang ang kanila'y nooy maliliit at bata pang mga anak. Nakilala ang Panginoon habang bata pa. Habang nagpapatuloy sa Diyos, ay naging mga matagumpay at ngayon ginagamit na sa simbahan.
ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Parte din ng kasaysayan ng simbahang ito ang mga panalangin tinugon ng ating Panginoon. Nariyan ang mga buhay na binago ng Diyos. Dati tila imposible, ngunit ngayon nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Mga taong hinanap at nakasumbong ng pagpapatawad sa biyaya ng Diyos, sila ay nagbago. Kaya kapatid, huwag kang magsasawang ipanalangin ang nais mong dalhin sa Panginoon. Sila ang buhay na patotoo nito. Mga kapatiran na dito na nagkakilala at nagmahal. Mga kapatid na dito na rin pinag-isang dibdib ng Diyos. Mga pamilyang patuloy na tanging Diyos ang nagiging pundasyon. Mga kapatid na nagsimula sa maliit, ngunit nagpatuloy at nagtiwala sa Diyos, at ngayon malayang nakapamumuhay sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid na patuloy na pinalaya ng Diyos sa sakit at karamdaman, hindi naging hadlang ang operasyon, stroke, at kahit taning, wala, hindi nakapanatig ang mga yan sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. At narito, nagpapatotoo ang inyong mga kapatid. Mga kapatid na nagsumikap, nagpagamit sa misteryo at sa habag ng Panginoon, nakapagtapos, nakapasa at may biniyayaan ng Panginoon dalhin sa iba't ibang lugar at bansa. Mga kapatid na dinala sa iba't ibang propesyon upang ibahagi ang kabutihan at ang talentong bigay ng Diyos. At sa loob din ng 27 taon, may mga kapatid din na nasa piling nga ng Panginoon, na ang kanilang buhay ay ginamit din sa paglilingkod at tunay na naging makabuluhan. Naging inspirasyon sila na ibigay ang oras kay Jesus habang nabubuhay at hindi ito masasayang, kundi kapakinabangan.
Hindi din lingid sa kaalaman ng lahat. Hinarap din natin ang pagsubok na dala ng COVID. Marami rin ang naging biktima nito sa mga kapatiran. Ngunit ang Diyos ay totoong dakilang manggagamot at naranasan namin ang kagalingan. Hindi natigil ang pagtitipon, bagamat may lockdown. Iisa sa puso at espiritu ng Diyos. Nagdaos kami through online services. Nagkaroon din ng daughter church ang Malabon. Ito ay sa Cavite City. Tunay na nais abutin ng Diyos ang sinuman nasaan mang dako sa mga naghahanap sa Kanya. Buhos ang biyaya sa lugar din na ito at sa masisipag na manggagawa dito. Tunay na masaya ang simbahang ito, ang pamilyang ito, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan o sakit, sa pagsubok at katagumpayan, sa kawalan o kayamanan, sa kasiyahan o kalungkutan. Tanging ang pag-ibig ni Kristo Jesus ang aming magiging buklod at sandata sa mga susunod pang taon. Walang separation, graduation, resignation, or termination, but only salvation. Kaya nawa makasama ka namin at patuloy tayong magsama-sama sa pamilyang ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Muli, pagpalang ika-27 taong anibersaryo, JCFL Church. Sa Diyos ang lahat ng papuri.